Hi guys, Ivan here ng Ocean Avenue Davao. So ngayon it's April and I thought of showing you yung daily routines ko sa pag-aalaga ng aking mga fish, mga isda, maging mga pag-aasikaso sa mga aquariums and tanks nila. So basically, meron tayong around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, around 8 tanks and tubs containing fishes and other aquatic creatures. So we have betta, guppies, an red snail. Also, we have 3 Australian amano shrimps. So ang gagawin natin today, I'm going to show you of my daily routines kung paano natin inalagaan every morning itong ating mga alaga. So, ipapakita ko din sa inyo kung ano-ano yung mga klaseng tanks ang meron dito sa amin sa Ocean Avenue Davao. And of course, to share some tips kung paano pag-alaga ng mga aquatic pets natin. So, we are here inside our home, munting tahanan kung saan nakalagay lahat ang aming mga aquariums, aquatic tubs, and even mga non-aquatic pets like our cats, and we have 2 cats and 1 dog. And right now, actually wala na akong idea kung ilang isda na or aquatic or marine animals ang meron kami. But anyway, so without further ado, let's continue with this vlog and let me show you my daily routines on taking care of my aquatic pets. Eto tayo mga ka-fishies, no? We are here sa harap ng aking 14 by 12 by 12, basically 8 to 9, around 8 to 9 gallon na water na fish tank. So as you can see here, medyo it's a bit small but just enough para lang sa aming sala. So it's an 8 by as I've said, nasa 14 by 12 by 12 gallon siya, where I keep my first ever betta. So it's a full red or a solid red feather tail betta fish, male. So you would know it's a male because of yung kanyang malagong buntot or finnage. So see, so it's feather tail because mukhang feather yung kanyang dorsal, caudal, even the pelvic fins niya. So in this tank, I also have 3 amano shrimps, or particularly Australian amano shrimps. Unfortunately today, nagtatago sila because hindi nila schedule ang lumabas for today. So medyo may idea ang isa na pini-feature siya sa ating vlog today. We also have somewhere here our nanite snail placed here for, well, basically part of our cleaning crew, kumbaga, kasi kinakain niya yung mga algae, even yung mga poops ng mga fish ng fish natin. So here ang setup is I just use white sand and then driftwood and some shells with some, of course, plant dominated tank siya. So we have here water sprite, anubias, Hydrophilia deformis, and Hydrophilia green stricta, and the floating plants are basically salvinias. So ayan. So how do we feed? Well, I usually feed my betta with PO2
with PO2 food, and he has his own feeding area there where I place the food on top. Try natin pakainin. So ito yung pagkain niya, PO2 fish food. So as you can see, so what I usually do is pakonti-konti lang ang nilalagay ko na pagkain sa kanya, because we cannot let our betta fish get overfed, kasi prone yan sa sa swimming bladder disease pag overfed sila. So as you can see, kinakain na niya yung kanyang mga pellets. Yan. For Mano shrimp, for my Australian Mano shrimps, they usually eat also the algae that is provided, and as well the mga biofilm na nabubuo sa tank, which is ang film na hindi natin nakikita but is basically nature provided. But of course, we also provide them with supplemental food. So this is basically shrimp food that we place sa loob ng tank or give them from time to time. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung Nerite snail na nagpakita na din. So ayan siya. So yun lang ginagawa niya. Kinakain lang niya yung mga nabubuong algae and biofilm sa mga substrates and even sa decor sa loob ng aquarium. So Nerite snails are basically considered as cleaning crew. So to give you a clear view, ayan siya. So it comes with different patterns and designs. So ang napili ko is yung polka dot design. So meron siyang zebra, meron mga wearing stripes yung designs niya, and there are also dark colored Nerite snails. So ayan. So what I have here guys is frozen dapnia. Okay? So basically it's one of their high protein, usually live food dapat to, but it's because I'm storing it for na medyo malapit-lapit siya. So we have to freeze it to preserve its nutrients. So from time to time, binibigyan natin binibigyan natin to sa fish para ma-improve ang kanilang color, at the same time to give a variety of meals para sa kanila. So today we're going to feed them with this. So dito naman guys is ang ating 12-gallon tank. So around 30 cm by 10 centimeters by 12 centimeters yung tank. Honestly, it's still being cycled. So 6 weeks na siya. But I've decided to place some 2 hardy fish, which is ay mga guppies natin, because they help in terms of cycling. So basically, zero ammonia na siya. Ang kailangan lang natin ipababain yung kanyang nitrite. And today we're going to feed them with a small amount of PO2 fish pellets as well. So ayan siya. Nagtatago pa yung isa. So dito, dahil cycling pa lang ang tank, hindi natin sila papakainin ng live o ng dapnia, but yung kanilang PO2 pellets. So we have here, gaya dun sa, or katulad dun sa betta, maglalagay tayo sa kanyang sa space allocated for feeding. So hopefully kakain na sila. Dito naman mga fishes ay ang pangalawang 12 by
14 by 12 tank ko. So, ang nandito ay ang trio ko ng mga Platinum Dumbo Ear Red Tail Guppies. So basically, Dumbo siya dahil malaki yung finnage niya. Okay. It's particularly sa males. So dito, so hopefully, binibreed natin sila. So para paramihin. So for this tank, yan. So since gusto naman natin na gandahin ang kulay, particularly ng male natin, papakainin natin sila ng paborito nilang Daphnia, live food. So, pakonte-konte lang. See, kita niyo guys? Gustong-gusto nila kainin yung Daphnia. So, ayun mga ka-fishies, no? Kain lang sila ng kain. So papabayaan na lang muna natin yung pagkain dyan. But later on, during water change, kasi pala ko din na papalitan tong water, tong tubig dito as part of our weekly maintenance. So malamang kailangan din talaga dahil medyo marami-rami na ding dumi sa ilalim ng tank. And kailangan natin ng malinis na tangke para maiwasan yung pagbago ng water parameters, particularly pagkakaroon ng ammonia spike and nitrite spike, which is very toxic para sa mga isda. So ayan, hopefully, ayan, so sana linisan din nila yan later on nang mabawasan yung matanggal natin ang mga dumi. So ano na sa aquarium? Ang tank ay may naglagay tayo ng guppy grass, which is paborito nila lalo during breeding, that encourages them to breed. At dito meron tayong mesh cage or breeding cage. Pakita ko sa inyo. Yan. So ang purpose nito is pag manganak na ang female, yung mga fry niya dyan siya papasok lahat. Dahil kilalang kilala ang guppies sa na kinakain nila yung sarili nilang anak. So in doing so, with this breeding bag, magkakaroon ng area ang mga fry na taguan just in case kakainin sila ng kanilang parents. So naglagay din tayo ng, you can see, may mga kargado din ng mga plants, terrestrial plants ang tanks natin dahil nakakatulong din ito sa neutralize ng mga toxins, particularly ng ammonia nitrite at nitrate na delikado sa ating mga fish. Of course, yung mga tanim helps a lot dahil inaabsorb din nila yung mga harmful toxins sa loob ng tank. So ayan, let's proceed to the next tank, mga ka-fishes. Andito naman tayo sa isa pang tank, which is
ang DIY tank natin for our female beta. Ayan siya. Kulay dilaw. Nagutom na din siya. So this is made of a 6-gallon tank, which is just enough for one beta. So kung mapapansin ninyo, hindi iniiwasan natin na ilagay sila sa maliliit na cups. But instead, dito natin siya nilagay sa malaking mineral water gallon. For today, bigyan natin siya ng treat by feeding her tap niya. See, gustong-gusto din niya yan. Kain lang. Pinag-iisipan ko pa kung kasi juvenile pa to nung pagkuha ko. But pinag-iisipan ko pa kung sa pagdating ng panahon, if pwede ko bang i-breed yung male beta ko with her. But of course, kailangan mo ng maraming container at ng magandang breeding system or facilities if you intend to breed betas. Dahil sa dami ng fries nila. Yeah. Of course, kargado din dyan ng tanim to help with the filtration. Ito naman guys ay ang tinatawag kong growing tank para sa mga fries. So what I have here are basically 1-month-old fries ng aking mga HP Blue Tuxedo Guppies. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali, I have around 22 fries. And so far naman, survival sila. And what we are going to feed them also is yung ating dap niya. Dahil beneficial din ang dap niya or brine or minsan baby brine shrimps for them to grow strong para maganda din ang kanilang paglaki. Controlled lang muna para ma-estimate mo kung maubos pa yung pinapakain mo sa kanila. Kain na kayo para lumaki kayo ng malakas. Meron din pala itong sariling aeration guys para makatulong sa oxygenation ng tank na because nakakatulong ito sa pag-grow nila. Gutom na gutom. For fries, pinapakain natin sila ng at least 3 to 6 times a day. So ayan.
Dito naman fishes ay meron akong dalawang 36 liter na tubs kung saan inilagay ko ang 24K full cold calving ribbon guppies ko at ang red dragon snake skin guppies. So basically meron akong trio para sa 24K full cold calving ribbon at pair naman para sa RDSS or ang red dragon snake skin. So papakainin din natin sila ng ating Daphnia. So urong natin yung mga talim para makita mo yung 24K natin. Yan sila guys. Since dumating sila nung kakarating lang nitong 24K natin nung isang araw at first time ito yung unang beses natin na bibigyan natin sila ng Daphnia. Saan makita nila? Hindi pa sila sanay dahil sila pa yung mga juveniles, pero ayun, nakita na nila, gustong gusto din nila. Dito na naman sa kabila ay ang ating RDSS. So, mag-iisang linggo na dito sa Ocean Avenue. And napansin ko, masigla dito sila kumain. So, ayan sila. Medyo hindi mahirap lang silang makita. Hindi lang sila agad makita dahil sa kulay nila. Papakainin din natin sila ng Daphnia. Ayan. Kinain nila. Nagustuhan nila guys. Dito naman po banda ay aking mga guppy tanks. So basically, ang setup ko is isang tangke para sa mga lalaki, which is male guppy tank, at isang tangke naman para sa female guppy tanks. So lahat ng females dito siya inalagay. Doon, from the breeding tank, once ma-gender ko sila lahat ng lalaki, ilalagay ko dito, at lahat ng babae, ilalagay ko dito. Sa ngayon, meron tayong isang adult female and she is pregnant. Ayun siya guys, kita nyo. Pregnant yan. Papakainin din natin siya ng Daphnia para malusog siya, para kumanda din ang kalabasan ng kanyang mga fries. Gustong-gusto nilang Daphnia. Yan.
Dagdag natin ng isa pang bata. Dahil nag-iisa rin naman siya dito. Yan. Kain niya guys. So, kita niyo ba? Sana makita ninyo. Yan. So of course, natural plant setup siya. Meron siyang tanim, mga floating plants. In fact, dito meron tayong water lily. Naglagay din tayo ng mga photos. Snake plant po lang tawag dito guys. Ideal din siya for mga ayan guys, napakita ko sa inyo ang mga daily morning routines ko sa pag-aalaga ko ng aking mga fishes at aquatic tanks. So that's not all. Marami pa akong hindi napapakita gaya ng pagkoconduct ng water testing using test strips and even yung mga pag-water change. But that can be done in the next video. But for now, don't forget to like, share, and subscribe to the Ocean Avenue Davao channel. But for now, that's all folks. And see you next time. Bye-bye.